Welcome! Ako po si Karen Cruz de los Santos, isa sa Infection Prevention and Control Nurse mula sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Hayaan niyo muna akong magbigay ng konting kaalaman tungkol sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center noon at ngayon. Ang aming institusyon ay unang nakilala sa tawag na City Children's Hospital na naitatag noong taong 1945 sa pamumuno ni Dr. Fidel Mundo. Ito ay mayroon lamang 100 bed capacity. Noong Battle of Liberation sa Maynila, ito ay na-convert bilang emergency hospital. Ito ay para mag-aruga ng mga sundalong sugatan. Matapos ang gyera noong August 1, 1945, na-turnover ito sa Department of Health at pinangalan ng North General Hospital na umagapay sa mahigit na 1 milyong populasyon. March 16, 1948, nahirang na bagong medical director si Dr. Jose Reyes. At sa kanyang pamumuno, maraming pagbabago at pambihirang tagumpayang naganap, kaya't naitaas ang antas ng serbisyong medikal. At dahil dito, noong June 9, 1965, ang dating North General Hospital ay pinangalan ng Jose Reyes Hospital. Ito ay bilang pagpupugay sa kanyang katangi-tanging serbisyo bilang medical director mula March 16, 1948 hanggang sa kanyang kamatayan noong taong 1964. Sa pamumuno ni Dr. Artemio Cabrera noong 1982, mas pinagsikapan at mas pinaganda pa nila ang serbisyo sa pamamagitan ng pagtatag ng iba't ibang specialized unit upang lalong makatulong sa mga nangangailangan. Kaya naman, sa kapangyarihan ng Executive Order No. 851 Series 1982, ang Jose Reyes Hospital ay naging General Tertiary Hospital at Training and Teaching Center sa ilalim ng Department of Health. Dito naigawad ang titulong Medical Center at ito na ay pinangalan ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Ang aming institusyon ngayon ay may 450 bed capacity at 510 implementing bed na nagbibigay ng buo at konkretong serbisyo. Sa kasalukuyan, kami ay pinamumunuan ni Dr. Wenceslao Loderes, ang aming Medical Center Chief, kaysa ang buong Executive Committee. Layunin namin na patuloy na pagtibayin pa ang iba't ibang programang medikal sa pamamagitan ng mas lalo pang ibayuhin, paunlarin at iangat ang antas ng kalidad ng serbisyong medikal para sa sambayanang Pilipino. At para bigyan tayo ng background patungkol naman sa Infection Prevention and Control Unit ng Jose Reyes Memorial Medical Center, narito po si Ms. Lonaida Lacuata. Maraming salamat, Ma'am Karen. Magandang araw po. Nais ko naman ipabatid sa inyo ang kasaysayan ng aming Infection Control Committee na nagsimula noong 1992. Sa loob ng 32 taon, nagkaroon na kami ng 6 na Infection Control Chairman at 12 Infection Control Nurses. Bilang pagtugon sa National Standards in Infection Prevention and Control for Health Facilities, mula po sa pagiging komite, kami ay na-convert bilang isang ganap na unit noong November 2023. At sa kasalukuyan, kami po ay pinamumunuan ng aming chairperson na si Dr. Mario M. Panaligan na isang infectious disease specialist for adults. At kasama po niya kaming mga Infection Prevention and Control Unit nurses sa pangunguna ni Ms. Diana Luis Dulay, Ms. Mary Grace Macaraig Mungkal, Ms. Ronaida Quilantip Lacuata, at Ms. Karen Cruz de los Santos. Kasama rin po namin ang aming administrative assistant na si Mr. Miko Soriano. Kaagapay din namin sa Infection Prevention and Control Unit ang mga itinalagang link committee na binubuo ng mga miyembro mula po sa iba't ibang serbisyo at departamento ng aming ospital. Isa sa mga core function po ng aming unit ay ang makagawa at makapagbigay ng mga tailored fit and specialized training program para sa bawat kawani ng aming institusyon. Layunin po naming magbigay ng sapat at angkop na kaalaman sa lahat ng kawani ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Ito po ay isang importanteng hakbang upang matulungan silang mapalawak ang kanilang kaalaman at maging gabay po nila ito upang maiwasan ang posibilidad ng banta ng infeksyon. Hayaan niyo pong i-share namin sa inyo ang mga accomplished training program ng Infection Prevention and Control Unit na nagsimula pa noong taong 2014 hanggang sa kasalukuyan. Ito po ang mga ipinagmamalaki naming programa na sa pagdaan ng taon ay aming pinagbuti at mas pinagtitibay.
Una po, ang Basic Infection Control Practices Seminar and Workshop or yung tinatawag po naming BIC Seminar Workshop. Ito po ay isang training program na mandatong ibinibigay po namin sa lahat ng mga medical services, nursing service, and paramedical services po sa aming institusyon. Kasama po dito ang lahat ng permanente at contractual na empleyado. Isinasama din po namin dito ang lahat ng aming mga student affiliates, clinical instructor at iba pang healthcare workers po na kinakailangan ng exposure sa aming institusyon. Bukod po sa Basic Infection Control Seminar and Workshop, nagbibigay din po kami ng orientation at workshop din po patungkol sa needle stick and splash injury prevention. Ito po ay mandatoryo ding programa ng infection control upang mapukaw ang isip at kamalayan ng bawat empleyado upang makaiwas po sa needle stick and splash injury. Ito po ay para mapanatili ang kanilang kaligtasan. Pangatlo, nagbibigay din po kami ng training na may title po na Bundles of Care, a Must. Ito naman po ay isang training program upang mas ma-enhance po ang kanilang kaalaman at practices by implementing the bundles of care sa aming clinical areas upang maiwasan po or ma-eliminate ang kaso ng mga device-related infection. At pang-apat po, meron po kaming safe injection orientation. Ito naman po ay ang pagpapatibay ng injection practices po natin para maiwasan po ang bloodstream infection. Ma'am Dayan, tulungan mo nga po akong ibahagi sa kanila ang iba pa nating training program na ibinibigay sa mga non-medical healthcare workers natin. Salamat, Ma'am Grace! Para po sa mga kawani namin na mula sa Hospital Operations and Patient Supports and Finance Services, gumawa din po kami ng training na angkop din sa kanilang kinabibilangang serbisyo, kakayanan at pangangailangan. Mandatory po na maka-attend silang lahat ng Fundamental Training and Infection Prevention and Control for Allied Healthcare Workers. Isinaalang-alang namin dito ang ambag ng ating mga administrative at finance staff sa pagpapanatili ng kanilang kaligtasan. Para naman po sa aming matitikas na ambulance driver, nag-create din po kami ng training na para lamang sa kanila. Ito po ay tinatawag naming standard, a must. Tinatalakay po dito at pinagtitibay ang iba't ibang safety, infection prevention and control measures upang maiwasan ang cross-contamination at transmission of infection lalo na during patient transport. Kalakip din po nito ang tamang pagdidekontamina, paglilinis at pagdidisinfect ng mga ambulance unit ng aming hospital. Malaking tulong po ang training na ito sa aming ambulance personnels. Dahil bago pa man magpandemya, we are very proud na ang aming ambulance driver are knowledgeable and equipped in handling communicable diseases. Nagbibigay din po kami ng seminar sa lahat ng mga identified na safety officers ng aming institusyon sa pamamagitan ng Safety Officers Orientation. Ito ay upang gabayan sila sa tamang mga protocol at proseso upang matiyak ang kaligtasan ng bawat empleyado at maiwasan ang pagkalat ng mga nakakahawang sakit. Meron din po kaming hiwalay na orientation na dinadaluhan ng Chief Presidents ng iba't ibang departamento. Kabilang dito ang kanilang mga sekretarya at focal person for infectious cases. Ito ay ang Orientation on Hospital-Acquired and Community Infection and Proper Reporting for PIDSAR. Dito po ay pinagtitibay namin ang kanilang kamalayan sa kahalagahan ng tamang pagkakategorize ng infectious cases at ang agarang pagre-report nito sa Infection Prevention and Control Unit para sa mabilis na management sa mga identified na sakit upang ma-prevent ang disease outbreak at kalakip nito ang pagbibigay ng tamang prophylaxis kung kinakailangan sa mga pasyente at healthcare personnels. Nagbibigay din po kami ng respirator mask fit tester training para sa mga piling medical, nursing at paramedical staff upang mapalakas ang kanilang kakayanan sa pagpapataguyod ng kaligtasan, lalo na sa pagbibigay ng dekalidad na personal protective equipment tulad ng respirator mask. May idadagdag ka pa ba, Karen?
Sa pangkalahatan naman po, lahat ng aming empleyado ay nakatanggap ng training at seminar ng mga sumusunod: Immunization Program Orientation among JRR-MMC employee, Rabies Prevention, COVID-19 Orientation, Safe Working Environment COVID-19 Approach, Proper Hand Hygiene, 5 Moments of Hand Hygiene, Proper Cleaning and Disinfection, Proper Waste Segregation, Transmission-Based Precaution, Handling Dead Bodies, and Empiric Contact Precaution. Ilan lamang po yan sa mga inihahandog naming edukasyon sa pagpapalawig ng kanilang kamalayan upang maging sandigan sa pagtataguyod ng ligtas at infection-free na institusyon dahil basta may alam, maaasahan. Ang JRR-MMC Infection Prevention and Control Unit po ay nag-i-ensure na ang aming facility po ay ligtas di lamang ang empleyado kundi lalo't higit ang aming mga pasyente. In line po dito, taon-taon po ay walang mintis na nagsasagawa ang aming unit ng random environmental swabbing sa buong ospital. Sa pamamagitan po nito, nai-evaluate po namin clinically kung maayos at epektibo ang pagsasagawa ng tamang paglilinis at disinfection sa aming ospital. Isa pa rin po sa mga core functions ng aming unit ay ang ensure na ayon ang practices at nag-a-adhere po ang lahat ng miyembro ng ospital sa alituntunin, practices at goals po na binibigay po ng Infection Prevention and Control Unit. Dahil dito po, ang IPCU po ay nagsasagawa ng CQI or yung tinatawag po nating Continuous Quality Improvement. Ito po ay isang instrumento sa pagitan po ng management at ng empleyado na makatugon ng sama-sama at consistent sa pamamaraan upang tumaas pa po ang kalidad ng aming trabaho at serbisyo. Alam niyo po ba na ang institusyon namin ay may pinatutupad na guidelines na empiric contact precaution? Lahat po ng empleyado na may direct patient care ay may kaalaman at striktong sumusunod dito. Ano po ba ang empiric contact precaution? Ito po ay ang pag-i-implement strictly ng contact precaution sa aming mga pasyente basing lamang po sa kanilang clinical status. Kahit wala pa pong diagnosis ang aming mga pasyente, ibinibigay na po namin ang contact precaution kung pasok po sila sa mga category under dito. Ano po ba ang category under contact precaution? Ilan po sa mga example nito ay una, kung inaakala po ng mga doktor namin na ang mga pasyente pong ito ay may mataas na infeksyon at bibigyan po sila ng mga antibiotic sa matataas na classification, iko-contact precaution na po ang mga pasyente. Pangalawa, kapag ang pasyente po ay binigyan ng doktor ng combination drug or 2 kinds of antibiotic, ikino-contact precaution na rin po namin ang mga pasyente because iniisip po ng mga doktor at ng mga healthcare workers na mataas ang infection po nito. At pangatlong example po, kapag po may mga sugat na matagal na po na galing po sa kanilang mga tahanan, ikino-contact din, precaution din po namin ng aming mga pasyente. Ilan lamang po ito sa mga examples para po mailagay sila sa category ng contact precaution. Sa ganito pong pamamaraan, itinataas po namin ang level ng protection upang maiwasan ang posibilidad na pagkalat ng infeksyon nito sa iba pa po naming pasyente. Dahil lang amin pong general rule dito po sa aming Infection Prevention and Control Unit, we always raise the bar of protection 3 to 5 times higher po. Isa po sa masasabi namin best practices ng aming unit ay ang patuloy na pagtukoy at pagtanggal ng mga possible gaps sa practices ng aming mga healthcare workers pati na rin sa mga sistemang nakapaloob dito upang maiwasan ang device-related infection. Particular po na tinututukan ng aming unit ang ventilator-associated pneumonia o VAP na isa sa pangunahing banta sa mga pasyente. Kami po ay nagbibigay ng edukasyon, sinusubaybayan ang mga practices ng aming mga staff at patuloy na nagbabantay sa mga posibilidad pang magdulot ng VAP. Sa aming pagsusulong sa kaligtasan laban sa infeksyon, sinisigurado po namin na nasusunod ang mga guidelines at nasasagawa ang kahalagahan ng tamang paggamit at pagpapalit ng mga suction tips,
paglilinis at pag-disinfect ng suction equipment, at iba pang mga hakbang upang mapanatili ang malinis at sterile na gamit at kapaligiran para sa aming mga pasyente. At lubos po namin pinahahalagahan ang buong pusong pakikipagtulungan ng bawat empleyado mula sa clinical areas upang masiguradong mahigpit na naipapatupad ang care bundles para sa pag-iwas sa mga device-related infection. At mandatory namin na ang lahat ng laryngoscope ay sumailalim sa proseso ng autoclaving bago gamitin upang matiyak na ligtas at sterile ang mga gamit na ito para sa aming mga pasyente. Regular din po kami nagsasagawa ng random article swabbing, kung saan sinusuri namin ang mga high-risk na item na may kaugnayan sa VAP, tulad ng laryngoscope blade, suction bottle, suction tubing, manual valve mask, mechanical ventilators, at disposable corrugated tubing upang matiyak na malinis at ligtas ang mga ito mula sa anumang uri ng infeksyon. Isa pang mahalagang aspeto na aming tinututukan ay ang pag-undergo ng aming mga ambulance unit sa culture swabbing. Sa aming IPC unit, tinitiyak din namin ang kaligtasan ng mga pasyente at healthcare workers kahit sa paggamit ng ambulance unit. Pinagmamalaki namin ang kaalaman at kahandaan ng aming mga staff sa pag-maintain ng cleanliness, safety, at free from bacterial and infectious growth ng lahat ng aming ambulance unit. Bukod sa environmental swabbing, isinasama rin namin ang pagsaswab ng mga linens na ginagamit ng aming mga pasyente. Taon-taon, nagsasagawa po kami ng random culture swabbing sa mga newly laundered linens at iba pang articles na nagmula sa outsourced laundry upang masigurado na malinis at ligtas ito gamitin ng aming mga pasyente. Dito po sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center, priority po namin ang masigurado ang kaligtasan ng bawat empleyado. Isa sa mga best practices ng aming institusyon ay ang makipag-collaborate sa ating Central Supply and Sterilization Department, Technical Working Group for Supplies, at ang Infection Prevention and Control Unit sa pagkakandak ng N95 mass qualitative fit testing sa lahat ng healthcare workers na may involvement sa patient care. Layunin nito na siguraduhin na dekalidad at ligtas ang bawat empleyado habang nagbibigay ng kwalidad na serbisyo. Ang goal po namin na 100% na empleyado na may direct patient care ay mag-undergo ng qualitative fit testing ay na-achieve po namin. Isa pa rin po sa best practices ng aming unit ang pagbibigay suporta sa mga advokasya ng Department of Health. Buwan-buwan, gumagawa po ang Jose R. Reyes Memorial Medical Center Infection Prevention and Control Unit ng advocacy videos na may kinalaman sa infection prevention and control na aprobado po ng aming medical director. Ipinalalabas po ang mga ito sa aming main hospital lobby, sa lahat ng monitors po sa hospital, sa clinical areas, at sa outpatient department. Makikita ninyo sa mga monitor ang ilan sa aming advocacy videos na sumusunod sa Department of Health Calendar of Health Events. At dito po sa aming institution, kami ay nag-a-advocate ng maigting na collaboration sa aming kapwa kawani ng JRRMMC. Naniniwala kami na sa bawat isang unit, committee, department at services ay kapag nagsama-sama at nagtulong-tulong ay mas makakagawa ng mas maayos at mas fulfilling na output. Di lang para sa institusyon, kundi lalo't higit sa mga healthcare workers at lahat ng aming mga pasyente. At lastly, isa din po sa ipinagmamalaki ng aming unit ang taunang pagdiriwang ng Infection Prevention and Control Week. Bakit po? Sapagkat ito po ang panahon na ma-highlight po namin ang aming pasasalamat sa bawat miyembro ng Jose Reyes Memorial Medical Center na walang sawa at buong puso pong nakikiisa sa lahat po ng adhikain ng Infection Prevention and Control Unit. Appreciation po
sa lahat ng empleyado ng Jose Reyes Memorial Medical Center ang amin pong ibinibigay sa pagyakap at pagiging kaisa po namin sa lahat ng mga dihikain po ng Infection Prevention and Control Unit. Hindi lamang po dapat nakikilala ang Infection Control Unit sa paninita, pag-i-implement po ng mga infection protocol po natin, or pagiging firm po sa lahat ng oras. Bukod po dito, dapat po mas ibigay po namin sa kanila ang pagpapanatili ng aming integridad at ang maayos po naming pakikitungo sa lahat ng empleyado ng aming ospital. Dahil lang alam po namin at malaki po talaga ang paniniwala namin na sila po ang magiging katulong namin patungo po sa pagsasaayos po at kaligtasan ng bawat isa. Dito po sa amin sa Jose Reyes Memorial Medical Center, kaagapay po ng Infection Prevention and Control Unit ang buong lupon ng aming Executive Committee kasama po ang lahat ng empleyado ng ospital sa pagtataguyod ng kaligtasan hindi lamang ng healthcare workers but lalo't higit sa aming mga pasyente. Dito po sa amin, we collaborate, we link, and we unite.